Hindi, basta scroll na lang natin to. Oh! Si Inday Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, ini-endorso ng dating Pangulo. Alaos na nga din ho, mga bossing. Diba? Wala na din hong binatbat eh. Yung sigaw ng dating Pangulong Duterte, na iboto nyo to, iboto nyo to, wala na din ho. Tingnan mo, kung meron pang magic si Pangulong Duterte, o may appeal pa sa taong bayan, yang si Bunggo, baka number 1 yan. Si Rodante Marcoleta, baka pasok yan sa loob. No? Si Bato de la Rosa, baka hindi nanganganib yan. Nasa pang-7 o pang-5 yan, si Bato de la Rosa. Si Ipe, si Vic Rodriguez na lagi nilang kasama. Sino pa? Lahat ng isinisigaw na pangalan ng dating Pangulong Duterte. Wala po sa Magic 12, mga bossing. Kasi nga po, naniniwala ako, base po sa pag-aanalisa ko sa sitwasyon, pag ang pangalang Duterte o ang apelidong Duterte medyo dumampi doon sa kandidatura mo, nakulagot ka na. Expect mo, hindi papasok ang pangalan mo, no, sa Magic 12, lalo na po sa pagkasenador, mga bossing. Kaya po ganyan din ang ganyan po ang nararamdaman ng pangulong ng vice presidente, mga kababayan. No? Kaya lang kahit naman po hindi i-endorso ng ating vice presidente, etong mga tao naman po nila na tumatakbo sa pagkasenador, ano na din po, markado na sa mamamayang Pilipino. Alam na nila yan. Miski hindi isigaw ni Sara Duterte yan, miski hindi isigaw ni dating Pangulong Duterte yan, alam na nila na may bahid ng mga Duterte yan. Miski po si Tolentino. Di ba? Si Tolentino nandoon po sa side ng Pangulo. Isa po yan sa hindi ko iboboto. Kahit po sabihin ng Pangulo, kahit maglupasay pa ang Pangulo, Mike, iboto nyo na to si Tolentino, hindi ko iboboto yan, mga kababayan. Bakit? Alam ko na magbabutterfly yan. No? Alam ko na pagkatapos ng eleksyon, babalik din po yan sa kampo ng mga Duterte, mga bossing. At nakita natin ito, no? Nakita natin yung galaw ni Tolentino doon sa mga hearing ni Bato de la Rosa, mga boss. No? Si Bato de la Rosa ba yun yung nanguna doon? Hindi. Si Pimentel ang nanguna doon. Pero talagang halos mag-abogado na kay dating Pangulong Duterte kahit saglit lang po yung saglit lang po di ba? Sabi ni kapatid na Wantok, labas na si PBBM sa kung sino ang gusto nating piliin, bossing. Oo, tama yan. Kasi dati nung tayo ay bumoto, mga kababayan, solid kay PBBM. Sige, sabi ni PBBM yan okay. Sige, okay yan. Walang problema. Solid unity team. Kaya lang, nakita nyo naman po yung mga naging kilos at galaw. Nila Roque. Pagkatapos ng eleksyon, di ba? Kinalaban. Tinraidor ang Pangulo natin. Pakisuportahan po yung channel ni Sir Wantok PH. Yan ha. Shoutout sa iyo kapatid. Paki-like nyo na din po yung kanyang mga video. Maganda din pong yan. Komento sa mga pangyayari sa politika ng Pilipinas. Basahin natin, sa 2025 elections, pinag-iisipan ko pa kung ano yung partisipasyon ko. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila, kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos. Ultimo ho sila, alam ho nila mga kababayan, na pag ikaw nabahiran ng Duterte sa iyong pagtakbo sa politika, may kalalagyan ka. Inidoro, mga bossing. Dahil hindi naman po sasabihin ng BP yan no, kung hindi niya nararamdaman. Tingnan mo po sa Davao, meron na din pong ganitong naging pahayag ang Vice Presidente na ayaw po nilang magpa-endorse sa akin. Wala na talaga. Ewan ko ba kay Jimmy Bondoc, bakit nakisama pa dyan? Siguro kung humiwalay na lang si Jimmy Bondoc at hindi siguro kahit papaano yung number 27, 28 niya, mga bossing na posisyon, baka nasa 20 kahit papaano No? Pag meron ka ng bahid ng Duterte, wala na yan. Malabo pa sa tubig kanal, mga bossing.
na ikaw ay makapasok. Baka nga si Bungo, magulat tayo pagdating po ng bilangan, laglag. O di ho ba? Tapos ano isisigaw nila? Dinaya kami! Dinaya kami! Yung mga ganyan nila, no? Yung mga pagpaparinig ng dating Pangulong Duterte na kesyo daw vote buying. Wala. Di ho ba? Sabi ni James Saito TV, napuyat na kayo, sir. Eksakto sa oras dito sa amin sa Amerika. Hindi, nandito din ako. Nasa kapitbahay nyo lang ako, Sir James Saito TV. No? Kaya, alive na alive ho tayo. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos. Kung ang hindi pag-endorso ay makakatulong sa isang kandidato, gagawin ko. I-endorso nyo man po o hindi, kilala na po namin yang mga kandidato ninyo. Kilala na po namin kung sino yung mga nasa linya ninyo. Kilala na po namin yung mga senador na tumatakbo, no? O yung mga nangangarap pa lang maging senador, kung magiging senador po ba ng bayang Pilipinas or senador ng mga Duterte. Ano po? Ang gusto ng mamamayang Pilipino ngayon, no? Ang gusto ng mamamayang Pilipino ngayon, yung senador na boboto tungkol doon sa impeachment base po doon sa ebidensya at doon sa mga investigasyon. Hindi boboto ako laban sa impeachment kasi kakampi namin si Inday Sara Duterte. Dahil yun po yung sabi ni Bato de la Rosa. Magkakampi-kampihan na po yan. Alam mo na kung para saan at kung bakit sila boboto sa sa impeachment ng Vice Presidente. Mga kababayan, di ba? Ako naniniwala ako yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na mananalo tayo, may lulusot. Siguro yung Bungo nga. Kung hindi magbabago yung lagay ng survey. Pero baka magbago. Kaya lang, ang nakakalungkot kay Bungo, mga kababayan, baka pagkapanalo, serban ng warrant of arrest ng ICC. Di ba? Ayan Tapos may magko-comment dyan ng mga DDS. Asa na yung ICC nyo? Hanggang ngayon, wala pa din. Mga bossing. Saan na tayo? Eto. Meron pa